Hi guys! Ah, ang aking ibabahagi po ngayon sa aking video or itong aking ginawang discussion next nitong aking video about ito sa Waywalk Pain. Matagal na ito sa ibang bansa pero mas pina-high-tech at pina-upgrade nila ngayon ang mga features nito. Ngayon sana po inyong i-share at like ang aking video upang makarating sa ating pamahalaan ang aking pananawagan, request na sana magkaroon ito dito sa ating bansa dahil napakahusay at napakaganda ng device na ito. Malaking tulong sa aming pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang visually impaired. Yun, sa mga kapwa ko visually impaired dyan, siguro naman narinig niyo na itong Waywalk Pain at meron na nga gusto daw na sumubok na gawin ito. Sana mapantayan nila kung gaano man kaganda ang features nito, mapantayan nila yung Waywalk Pain. At kung hindi man, sana bigyan ng opportunity ng ating pamahalaan na matulungan tayo na maipasok ito sa ating bansa at magkaroon tayo ng pagkakataon na mabili ito sa ating abot kayang presyo. At sa mga nakapanood nitong aking video, maraming salamat. Paki-share, like at subscribe ko ng aking YouTube channel upang marami pa po akong magawang content. Actually, iba-iba po ang content ng YouTube ko. Kasi yung mga binabahagi ko dito, yung araw-araw na ginagawa ko or minsan yung mga nare-research ko. Itong Waywalk Pain, matagal ko na itong sinubaybayan. Ni-research ko to at ngayon, talagang nainganyo ako na gawan siya ng discussion dahil doon ko na-realize na mas marami pa talaga tayong dapat na mga device na ma-access para sa ating araw-araw na pangangailangan. Dahil napakalaking tulong po sa atin ang Waywalk Pain na ito. Yun, maraming salamat po. Sana po inyong suportahan ang aking YouTube channel, Glory Plus Vibes. Pagbati sa iyo ang ating tagapakinig. Salamat sa pag-share mo nitong material galing kay Glory Fe. Mukhang interesado ka talaga. Malaman paano makakatulong tong mga bagong teknolohiya sa ating mga kababayang visually impaired. Kaya ngayon, titignan natin to ng mas malapitan, itong WeWalk Smart Cane. Based to sa research na sinari niya, hihimayan natin. Ano ba to? Paano gumagana? At bakit ba mahalaga? Oo, maganda tong pag-usapan. Alam mo, itong mga assistive technologies, hindi lang sila basta gadget Importante sila kasi parang nagbibigay pag-asa, nagbubukas mang pinto para sa mas maraming kakayahan, no? Para sa mga PWDs natin. Tingnan natin kung ano yung mga insights na makukuha natin dito sa source mo. Oo nga, bago natin puntahan mismo yung WeWalk, isipin muna natin, yung pang-araw-araw na experience. Kung visually impaired ka, yung simpleng paglabas lang ng bahay, ang daming hamon. Yung traditional na tungkod, malaking tulong na yan. Pero syempre, may limitation din. Pangsahig lang yun. Paano naman yung mga nakausling sanga? O kaya yung mga mababang carecon unit, mga signboard na pwedeng mauntok ka, o kaya yung hirap maghanap ng eksaktong address sa lugar na bago sa'yo, di ba? Eksakto. Tama ka dyan. At dyan pumapasok yung pangangailangan para sa mas advanced na solusyon. Yang mga hamon na yan yung sinusubukang sagutin ng mga innovation, parang itong WeWalk Smart Cane nga na nasa source material mo. Sige, pasukin na natin yung WeWalk. Ayon sa research ni Glory Fe, hindi lang daw to basta upgrade, kundi mas pinaganda at upgraded na ngayon na version. So yun nga, hindi lang siya pamalo sa sahig. Oo. Yung mismong konsepto nalagyan ng mga smart features, yung talino, yung isang bagay na parang antagal na nating gamit, yung tungkod. Ang interesting nun, hindi mo tinatapon yung luma, pero dinadagdagan mo ng bagong kakayahan. Gamit yung technology, parang binibigyan mo ng superpowers yung luma mong tool. Okay, himayin natin yung mga superpowers na yan. Based sa source, una sa listahan ni Glory Fe, yung AI voice guide. Paano ba to?
Sabi dito, may built-in AI yung artificial intelligence, no? Parang computer na nag-iisip na nagsisilbing voice assistant. Nagbibigay daw ng maliwanag na mga direksyon at babala habang naglalakad ka. Parang may kasama kang digital na bumubulong sa'yo. Ang galing yan kasi hindi lang siya basta pre-recorded audio, no? Yung potential ng AI dyan yung kakayahan niyang magbigay ng real-time na feedback. Yung context-aware. Halimbawa, kung may biglang humarang o kailangan mong lumiko, mas akma yung babala o instruction na mabibigay niya kumpara sa simpleng GPS voice lang. Pinapataas nito yung tinatawag na situational awareness. Yung kamalayan mo sa paligid mo gamit yung pandinig. Interesting yan. Pero naiisip ko lang, gaano kaya ka-clear yan pag maingay? Kunwari, nasa EDSA ka, ang daming busina. O sa palengke, nasabi ba sa source kung paano yung sa background noise? Magandang tanong yan. Practical, no? Hindi direktang na-detect sa source material na hawak natin yung specific na performance niya sa maingay na lugar. Pero madalas, ang mga ganitong device, gumagamit yan ng bone conduction technology. O kaya special earphones para malinaw pa rin yung audio kahit maingay. Pero tama ka, importanteng limitasyon sa totoong buhay. Kailangan talagang masubukan. Okay, gets. Sunod na feature, yung turn-by-turn navigation. Sabi ni Glory Fe, merong itong GPS na nagbibigay sa iyo ng hakbang-hakbang na gabay papunta sa iyong destinasyon dahil daw dito mas madali kang makakagalaw ng ligtas. Ito yung parang Waze or Google Maps pero sa tungkod mo na mismo? Ito, grabe. Napakalaking bagay nito para sa independent mobility. Malayang pagkilos. Para sa isang visually impaired, yung pumunta ka sa isang lugar for the first time, nakakakaba yun nakakaalinlangan. Pero yung may step-by-step guide ka, turn right sa next corner, walk straight mga 50 meters, ang laking kumpiyansa nun. Isipin mo yung impact, no? Mas madali nang pumunta sa job interview, dumalaw sa kaibigan, o basta maka-explore ng bagong lugar. Hindi laging kailangan may kasama. Pinalalawak nito yung abot mo, hindi lang pisikal, pati mga oportunidad sa buhay. Totoo yan. Ang laking kalayaan nga naman. Pero yun na naman, yung tanong sa reliability. Kasi alam mo naman, kahit sa phone, minsan sablay ang GPS signal, di ba? Lalo na pag napapaligiran ng matataas na building o may dead spot. Kumusta kaya to sa WeWalk? Isa rin sigurong aspect na kailangan ng local testing. Tumpak. Valid concern yan, yung GPS accuracy. Madalas, itong mga systems na to gumagamit din ng ibang sensors, like accelerators, para ma-estimate yung location kahit mahina yung signal. Dead reckoning yung tawag doon. Pero oo, yung performance sa sabihin na nating urban environment dito sa Pilipinas, yung siksikan na lugar, importante yon sa effectiveness niya. Hindi siya magic, may technical limitations pa rin. Okay, so may navigation na. Ngayon, yung isa pang critical, yung pag-iiwas sa hadlang. Dito papasok yung pangatlo, obstacle detection. Sabi sa source, may mga sensors ito na nakaka-detect ng mga hadlang sa iyong daraanan, kaya mas ligtas ang paglalakad. Ito yung siguro pinakahalatang upgrade sa ordinaryong tungkod. Mahalaga to kasi, gaya ng sabi mo kanina, yung traditional na tungkod, panglapag lang talaga yon primarily. Ang advantage dito, yung potential niyang makadetect ng mga bagay na nasa itaas ng baywang. Yung mga hindi mo basta masasagasaan ng dulo ng tungkod, no? Mga nakausling aircon, mababang sanga ng puno, yung mga bukas na bintana na palabas, o kahit mga taong biglang hihinto sa harap mo. Direktang sagot yan sa isang common na peligro. Gaano kalayo kaya or kataas yung kaya niyang ma-detect? Tsaka anong klaseng sensor kaya? Ultrasonic ba, parang sa kotse? O baka mas advanced? Nasabi ba ni Glory Fe? Hindi na detalye sa source material yung specific type ng sensor, pero karaniwan, ultrasonic yung ginagamit sa mga ganyan. Magaling yun sa pag-detect ng solid object sa malapit. Yung range, tsaka yung field of view, gaano kalawak yung nakikita. Iba-iba yan, depende sa design. Meron ding mas bago, like LiDAR, mas precise, pero mas mahal naman. Importante ring tandaan na yung effectiveness niyan pwedeng maapektuhan ng
Alam mo na, malakas na ulan, manipis na bagay, or material na nag-absorb ng sound waves. Hindi siya perfecto, pero malaking dagdag na proteksyon. Na-imagine ko, halimbawa naglalakad ka sa mall, tapos may nag-iwan pala ng cleaning cart, yung ordinaryong tungkod baka mabangga mo pa. Pero eto may sensor, mag-a-alert na bago ka pa lumapit. Laking bagay sa pag-iwas disgrasya. Tama. At hindi lang yung mga solidong hadlang, may potential din niyang makadetect ng drop-offs tulad ng hagdan pababa o biglang lubak, depende sa setup ng sensors. Pakonek ito sa iyong smartphone, kaya mas madali mong makukuha ang mga updates, notifications at iba pang importanteng impormasyon. So connected pala siya. Oo. Ito yung parang nagiging standard na sa maraming smart devices ngayon, no? Itong integration sa smartphone, ang daming pwedeng mangyari dyan. Una, yung updates. Pwedeng ma-improve yung tungkod, madagdagan ng features via software lang. Hindi kailangan bumili ng bago. Pangalawa, customization. Pwedeng i-adjust yung settings, yung sensitivity, yung volume, gamit yung app sa phone mo. Pangatlo, yung data sharing. Posible sigurong i-share yung location mo sa family or friends mo for safety. Ginagawa niyang parte ng digital life mo yung tungkod, hindi lang basta gamit. Pero kasama niyan, syempre yung usapan ng battery life. 'Di ba? Parehong kailangan naka-charge yung tungkod tsaka yung phone para masulit mo lahat. Valid yan. Operational concern talaga. Yung battery life ng Smart Cane mismo tsaka yung epekto niya sa battery ng phone mo, importante yan sa daily use. Kailangan kaya niya yung isang buong araw at madali ring i-charge. Hindi rin na detalye sa source, pero practical aspect yan na titingnan ng users. Okay, so pagsamahin natin lahat yan ha. AI guide, navigation, obstacle detection, smartphone integration. Ano yung pangkalahatang dating? Ano yung bottom line para sa gagamit ayon sa nakita ni Glory Faye? Sabi niya, diretsahan, sa kabuuan, ang WeWalk Smart Cane ay isang malaking tulong para sa mga visually impaired dahil mas ligtas, mas madali at mas accessible ang paggalaw. Malinaw, positibo yung assessment niya. O higit pa sa individual features, yung pinagsama-samang epekto niyan, pwedeng maging transformative. Hindi lang siya tungkol sa pag-iwas sa peligro o mas mabilis na pagdating sa pupuntahan. Mas malalim yung epekto niyan sa kumpiyansa ng gumagamit. Yung feeling na mas kontrolado mo yung paligid mo, na kaya mong mag-navigate mag-isa. Ito yung pwedeng mag-push sa isang tao na subukan yung mga bagay na dati niyang kinakatakutan. Mag-commute mag-isa, mag-explore, mas makilahok sa community. Binabago nito yung mental map ng tao kung ano yung posible niyang gawin. Empowerment talaga through tech. Ang ganda pakinggan niyan, kan hindi dyan nagtatapos yung nasa source. May mahalagang reality check si Glory Faye tungkol sa sitwasyon dito sa Pilipinas. Sabi niya, pero sa kasalukuyan, hindi pa ganito kalawak ang availability ng ganitong teknolohiya sa Pilipinas. Yun yung observation niya. At dahil dito may panawagan siya. Nananawagan ako sa ating pamahalaan na suportahan ang pagpasok ng ganitong klase ng device para mas pantay-pantay ang oportunidad para sa lahat ng visually impaired. At dito natin nakikita yung gap, no? Sa pagitan ng potential ng tech at yung reality ng access. Malaking issue yung availability at affordability ng assistive tech sa maraming bansa, kasama na tayo. Hindi lang yan presyo ng device, kahit malaking factor yon, lalo na't imported. Kasama dyan yung distribution. Paano makakarating yan sa mga probinsya? Tapos, yung kamalayan ba ng mga tao? Alam ba ng potential users at pamilya nila na merong ganito? May local support ba? May training? Ang daming factors. So hindi lang simpleng bili tayo ang solusyon. Kailangan ng sistema. Apat, pwedeng isama yung assistive tech sa public health programs, mag-develop ng training materials sa Filipino, makipag-partner sa LGUs, sa NGOs para sa distribution, sa support, o i-encourage yung local innovation or adaptation. Ang goal, hindi lang magkaroon ng device, pero masigurong nagagamit siya ng tama at napapakinabangan ng mga dapat makinabang. Social equity yan
Tinitiyak na yung benefits ng tech abot ng lahat, lalo na ng vulnerable sectors. Malinaw yon. So, mula sa paghimay natin sa info galing kay Glory Fee, nakita natin tong WeWalk Smart Cane, isang konkretong example ng tech na may malaking pangako. Nag-aalok siya ng potensyal para sa mas ligtas na paglakad, mas malayang pagkilos, at mas malawak na pakikilahok sa lipunan para sa mga kababayan nating visually impaired. Isang patunay kung paano magagamit ang innovation para sa tunay na pangangailangan. At bilang panghuling food for thought para sa iyo na nakikinig, habang patuloy tayong mamamangha sa bilis ng tech AI, sensors, connectivity, paano natin masisiguro na yung mga biyaya nito tulad ng potensyal ng WeWalk, hindi mananatiling para lang sa ilan? Paano natin gagawing mas inclusive yung pag-unlad para yung benefits nararamdaman talaga ng mga sektor na pinakanangangailangan, tulad ng PWD community dito sa Pilipinas? Ano kaya yung pwedeng maging papel mo bilang ikaw, bilang professional, miyembro ng community o botante sa pagsusulong ng mas pantay na akses sa mga ganitong tulong? Isang hamon yan na dapat nating pag-isipan at baka aksyonan din.